Amen. Salamat po, choir, sa inyo pong inawit. Tayo mag-aaral na ng salita po ng Panginoon. Ang ating pinag-uusapan, yung paano pinaglingkuran ng Panginoon. Part number 22 na tayo. Lumiliit na po ang mundo ng pastor nyo dahil unti-unti na pong nawawala yung mga Bible character sa New Testament. Saan pa aabot itong mensahe natin na to? Paubos na yung mga Bible character. Tayong lahat. Tayo po yung mananalangin. Ang pag-uusapan po naman natin ngayon ay si Timothy. Timothy, the imperfection. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa nakaka-bless na awitin po ng choir. Salamat din po sa mga congregational singing na nakaka-bless din. At sa mga panalangin Panginoon na striking kung bakit kami narito ngayon, kami ay magkaroon ng pagbubulay-bulay at itama, Panginoon, ang rason why we are here this morning. Tulungan mo kami, Panginoon, makapag-concentrate minsan pa sa salita ninyo. Kailangan po namin ito, ma-inform po kami nito, ma-enlighten kami nito, at busugin kami nito, at kung meron pang dapat naming maunawaan, at meron pang dapat baguhin, maging willing yung puso namin, Panginoon, na tanggapin na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kailanman, Panginoon, hindi nyo tinatanggap ang nagmamataas. You resisted the proud, but give it grace to the humble. Kaya, Panginoon, masumpungan mo ang puso namin ngayon na nagpapakumbaba dahil nais namin, Panginoon, ngayong umaga, ang mayamang biyaya ninyo na mapunta po sa amin. Salamat, Panginoon. Nanghihingi rin po kami ng tawad at nagpapalinis din po kami, Panginoon, ng aming mga puso at nagpapagaling din po kami ng mga puso naming sugatan sa pamamagitan ng inyong salita at ng inyong kapangyarihan. Tulungan kami't gabayan sa minsan pa naming pinag-uusapan kung paano kayo, Panginoon, pinaglingkuran ng mga taong nauna sa amin, mga Kristiyanong nauna sa amin, na napasulat sa inyong salita para nang sa gayoon. Meron kaming nababasa, meron kaming nakikitang mga prinsipyo na ngayon ay pinag-uusapan namin dahil yung buhay nila na ngayon, noon ay buhay naman namin ngayon. Tapos na sila, ngunit kami narito at patuloy na tumatakbo sa takbuhing ipinagkaloob mo sa amin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa takbuhing ito na matapos namin, Panginoon, ng tama. At kung may mali, Panginoon, itama mo kami. Salamat po, itipanalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Upo na po tayong lahat. The word imperfection, meaning a flaw or weak point. Ibig sabihin, mayroong pagkukulang, hindi perpekto, meron kang makikita talagang pula dito kay Timothy. At yan po yung ating mga pag-uusapan. Si Timothy po ay katulad din natin na hindi din perpekto. Merong mga pagkukulang ito, may mga weak point ito, may mga flaws po ito sa buhay niya nung siya ay maging Kristiyano at noong siya ay naglilingkod sa Panginoon. Isa-isahin po natin yung mga imperfection sa buhay po nitong pong si Timothy. Unahin na po natin, of course, yung number 1. Alangan naman natin unahin yung number 2. Unahin po natin yung number 1, the imperfection of his family. Lester, alam mo ba na yung nanay ni Timothy may ginawang disobedience? Kaya yung family nitong si Timothy talagang hindi nagsimula ng tama. Merong kamalian na ginawa, merong disobedience na ginawa. Kumbaga mga kapatid, bawat pamilya sa atin, walang makapagsasabi na napaka-perpekto ng ating pamilya. In fact, sa katotohanan, lahat ng pamilya natin, kanya-kanya ng baho. Sabihin nyo nga po, baho. At wag nyo pong titignan yung katabi nyo. Pag sinabi nyo yon, may kanya-kanya tayong mga kahinaan, may mga weak
point ang bawat pamilya natin. Kaya nga ito, ito ang nagpapahumble sa atin, yung mga kahinaang ito. Kasi kung wala tayong kahinaan yung ating pamilya, yung perfect yung family natin, baka ang bawat isa sa atin na ganito ang sitwasyon, perfect ang tingin natin sa ating pamilya, baka hindi tayo mag-humble at ang bawat pamilya natin ay ipagyabang na lang natin. Praise God, ang pamilya natin ay hindi perfect. Meaning to say, ang di perfect na family, kailangan talaga ng perfectong Diyos para umayos yung hindi perfect na family. We need God. Every Sunday, we need God. Every prayer meeting, we need God. Ito nakakalungkot. Yung gusto mong puntahan na pupuntahan mo. Pero bakit hindi mo ginugustong pumunta sa prayer meeting? Are you with me? Ayoko po na ako'y pagalitan ng Diyos na hindi ko po ito sasabihin sa inyo. Ayoko pong ako ay pagalitan ng Diyos na hindi ko kayo nire-review concerning dito. Alam niyo po ba na ang prayer meeting is biblical? At kung hindi biblical ang prayer meeting, dapat dinisolve na ito ng Diyos. Bakit nag-exist hanggang ngayon ang prayer meeting? Because sa Bible, may nakalagay sa Bible, nagpe-pray sila together. That is prayer meeting. We believe the most powerful meeting is prayer meeting, but the most neglected meeting is prayer meeting. Are you with me? Ano dahilan natin? Are you listening? Ako po ay pastor ng Diyos. Ang amo ko po, Diyos. Ayoko pong pagalitan ako ng amo ko. Na isang araw sabihin sa akin ng Diyos, bakit hindi mo nirebuke ang Berean Bible Baptist Church? Bakit ganyan ang sitwasyon nila? Hindi sila nakikipag-cooperate, hindi sila tumatalo ng prayer meeting. Ano ang ginawa mo bilang pastor nila? Are you listening? Prayer meeting is biblical at kalooban ng Diyos. Si Timothy ay katulad din natin, may weak point ang kanyang family. Katulad din po natin. Meron din po tayong mga kahinaan. Hindi po tayo perfect. Anong disobedience ang ginawa ng nanay ni Timothy? Acts chapter 16, verse number 1. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believe. Take note for the word, yung nanay ni Timothy ay Jewish, and take note for the word believe. Naniniwala yung nanay ni Timothy. And take note, but his father was a Greek. Kasi Brother Jaime, kung yung nanay ni Timothy ay naniwala at nananampalataya sa Panginoong Kristo, kung yung tatay ni Timothy ay nananampalataya sa Panginoong Kristo, dapat ang nakalagay na lang dyan, both. Pero hindi nilagay inihiwalay subalit, ang kanyang tatay was a Greek. Pag sinabing Greek, ang mga Griego, mga kapatid, maraming Diyos-Diyosan. Ang sinasamba nila hindi tunay na Diyos. Ang sinasamba nila hindi yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi yun ang wino-worship nila. In fact, may 12 prominent na Diyos-Diyosan itong mga Greeks. Number 1, ang pinakapinuno ng kanilang Diyos-Diyosan, si Zeus, king of all the gods. Number 2, 12 to Poseidon. Hindi lang napapanood nyo, no? Greek god of the seas. Yung Diyos-Diyosan ng dagat. Number 3, Hermes, Greek god of travel, sports, and trade. Kaya pala may mga Hermes na bag ba yun, mga damit? Dito pala hango yun. Diyos-Diyosan ng trade itong si Hermes. And then, pang-apat, goddess naman po ito, si Hera, Greek goddess of marriage. Hestia, Greek goddess of heart and home. Lalaki uli. Dionysius, Greek god of wine. Number 7, Demeter, Greek goddess of the harvest. Number 8, Apollo, Greek god of healing. Number 9, Ares, Greek god of war.
Number 10, babae uli, Greek goddess of animals and hunting. Number 11, Athena, Greek goddess of wisdom and knowledge. Number 12, Aphrodite, Greek goddess of love, beauty, and pleasure. Parang sa panahon natin, kung hindi ka raw mag-anak, saan ka pupunta? Sumayaw ka saan? Sa ubando. Yun ang Diyos nila, para ka mabuntis, para ka magkaanak. Hindi po to. Bakit nga pupunta pa doon? Samantalang makapangyarihan ng Diyos. Higit pa sa mga kakayanan ng tao, mga tao lang ito eh. Kaya yun po, isa sa problema ng pamilya, nito pong si Timothy, yung nanay niya na si Eunice, nag-asawa ng unbeliever, sumuway sa Diyos. Kaya yung family ni Timothy, may pagsuway na ginawa sa Diyos. Katulad din po natin, ng family natin, may kanya-kanya tayong pagsuway sa Diyos. Are you with me? Sino magtataas ang kamay dito? Pastor, yung family ko po, perfect. Wala pong pagsuway sa Diyos yung ginagawa po ng family ko. Perfect po kami sa obedience sa Diyos. Even kami po ni Glay, hindi po kami perfect. May mga disobedience po kaming ginagawa sa Diyos. Dahil ang totoo po, kaya nangyayari mga bagay na yan para ipakita na ang Diyos ay kailangan natin. Ang grasya ay kailangan natin. Ang kaawaan ng Diyos ay kailangan natin. Ang rebuke at correction ay kailangan natin. Para tang sa gayon, mabawas-bawasan yung mga kahinaan ng ating pamilya. Mahirap mga kapatid na ang kahinaan ng pamilya ay nag-i-stay na kahinaan, na wala tayong ginagawang solusyon. Are you with me? Ngayon mga kapatid, ito po yung kabilin-bilinan ng Diyos kila Moses pa lang. Deuteronomy 7 verse 1. Kung bakit disobedience ang ginawa ng nanay ni Timothy. Verse number 1 ng Deuteronomy chapter 7. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and hast cast out many nations before thee. Number 1, the Hittites, Gergesites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites. 7 nations greater and mightier than thou. Itong 10 bansang ito, mas malakas ito kaysa sa inyo. Sabi ng Panginoon sa bansang Israel. Alam niyo, may news na kagabi, pinasabugan na naman ng Israel. Salamat, nakauwi na si Kuya Will. Pero pinagpipray naman natin si Ribin, na ingatan ng Panginoon doon. Hindi na intercept ng ng Iron Dome, nakalusot. At sabi ng balita, may mga suicide bomber na raw ngayon na nakapasok talaga sa Israel. Kaya noon pa man mga kapatid, problema kasi ito, hindi nila tinupok itong mga ito. Kaya may natira. Sabi ng Panginoon sa 7 bansang ito na malalakas, verse number 2, and when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them. Huwag kayong makikipagkasundo sa 7 bansang ito, nor shew mercy unto them. Huwag kayong maawa sa kanila. Totally destroy nyo yung mga yan. Pag pinuntahan niyo yan doon sa inyo, sa kanila, totally destroy. At may bili ng Panginoon, verse 3. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter, thou shalt not give unto his son. Yung mga anak nyong, o yung mga anak nilang lalaki, huwag niyong pag-asawahin ng mga anak niyong babae. Nor his daughter, yung mga anak nilang babae, huwag niyong i-partner yung mga anak niyong mga lalaki. Ayoko yan. Huwag kayong mag-asawa ng ganyan. Ano ang reason ng Panginoon? Ang Panginoon pag nag-uutos, may dahilan. What is the reason? Verse number 4. For they will turn away thy son from following me. Ayan. Ang tawag doon, Sir Lester, influence. Pag nag-asawa ka ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, iiwanan mo yung Diyos na sinasamba mo at sasama ka sa Kanya. I-influensyahan ka niyan. Parang yung loro ba yun? Yung ibon na nagsasalita, nagbumura. Nung isinama yung mabait na loro, abay nahawaan. That they may serve other gods.
so will the anger of the Lord be kindled against you. Galit ba ang Diyos pag nag-aasawa ng sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mapapangasawa? Nagagalit ang Diyos dyan. Disobedience yan, kaya nagagalit ang Diyos. And destroy thee suddenly. May disobedience, ginawa yung nanay ni Timothy. Meron po. Dahil ang mga Greeks, ang daming mga Diyos-Diyosan. Ngayon po, yung pong pinakamatalinong tao sa mundo na nabuhay at pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi nakaligtas dito sa katotohanan ito na binasa natin. Sino po ito? Si King Solomon. Ano nangyari kay King Solomon? Ito po ang nangyari kay King Solomon. 1 King 11:3. And he had 700 wives. Sabi ng iba, sana all. Ang daming asawa. 700 wives, princesses, and 300 concubines. Merong 300 kabit. Di ang dami, 1,000. And his wives turn away his heart. Yun ang napala niya. Verse number 4. For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. Nangyari. Ang sinamba niya, Diyos-Diyosan. Napakatalino pero gumawa ng palpak na desisyon. And his heart was not perfect with the Lord his God, and was the heart of David, his father. Hindi katulad ng tatay niya, yung naging buhay ni Solomon. Ano lesson dito? O mga magulang, i-check nyo mga anak nyo kung sino nanliligaw. I-check nyo mga anak nyo kung sino nililigawan. Baka palihim na yan na may unbeliever. Bibihira po nakakatakas dito sa sinabi ng Panginoon. Bibihira yung nakaka-overcome nito. Na nakapag-asawa ng unbeliever, bibihira. Napakataas ng porsyento, nadaling ka talaga at ilihis ka. At ipigilan ka sa paglilingkod sa Panginoon. Okay. Kaya, bantayan po yung mga young people. Anak, kausapin. Kung magbo-boyfriend ka lang kapag 25 ka na, maghanap ka dito sa loob ng church. Baka nandyan lang sa tabi-tabi. O kaya naman kung ikaw ay mag-girlfriend na, anak, pag 25 ka na at magbo-boyfriend ka na, mag-girlfriend ka na, dito ka lang maghanap sa church o kaya sa ibang mga simbahan na Kristiyano. Baka kasi anak, daling ka niyan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi mo na masamba yung tunay na Diyos. No? Baka ilayo ka niyan sa paglilingkod. Sino po sa inyo naniniwala na life is short? Alam niyo kung anong katotohanan dito? Napaka-late na rin po ng panahon na mapaglingkuran natin ng Diyos. Because life is short. Kaya samantalahin natin yung maiksing panahon na yon to serve God. Mahirap na life is short, konti na lang yung pagkakataon na paglingkuran natin ang Panginoon, tapos inalayo ka pa sa Panginoon. Wasting of time. Life is short. Kaya anak, kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, mag-asawa ka na naglilingkod din sa Panginoon. Kung gusto mong magpatuloy at sabi mo, life is short, konti na lang ang pagkakataon nating maglingkod sa Diyos, samantalahin mo yan. Huwag ka nang maboke sa pagpili ng karelasyon, ng mapapangasawa. Maghanap ka ng Kristiyano. May takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, nangahawak sa pangako ng Diyos. Yan ang piliin mo. At huwag kang humanap ng unbeliever. Dahil pangit yun. Amen? Hindi maganda sa paningin ng Diyos, di ba? Kung maganda sa paningin ng Diyos, dapat pinagtulungan na lang ito kahit mga Jebusite, mga Perisite, mga parasite na lang. Sige, pwede na yan. Ayaw ng Diyos eh. Alam niyo ito, lola at nanay niya ang nagturo sa kanya ng salita ng Diyos. Hindi yung tatay. Ano ituturo nun? Si Zeus? Si Hermes? Hindi po.
Nanay niya ang nagturo niya, yung lola niya ang nagturo niya sa kanya. 2 Timothy 1:5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in the grandmother Lois, thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. Listen carefully. Ito po, nakakalungkot po ito. Hindi nangyari kay Timothy na ang spiritual leader niya sa bahay ay ang tatay niya. Pero ako'y natutuwa sa mga ganunang sitwasyon, kahit walang father figure o leader figure spiritually sa loob ng bahay, nagpatuloy sila. Katulad ni Timothy, hindi naging hadlang ang pagkakamali nila para itama yung buhay nila. Amen? Listen carefully. Na-review ka ba? Huwag maging hadlang yung pagkakamali mo para ka magpatuloy. Keep on. Hindi naman talaga natin kayang i-perfect ang buhay eh. Pero sa biyaya ng Diyos, kaya nating i-improve. Huwag tayong mag-dwell sa pagkakamali. Ang kahapon ay kahapon. Merong bukas at merong ngayon. Forgetting those things which are behind. Are you with me? At nag-uumigi ako, sabi ni Pablo, dito sa hinaharap ko. Wala na akong kayang baguhin dun eh. Pero kung kaya kong baguhin yung hinaharap ko, at kung ako'y mananatili sa pagkakamali ko, abe, talo tayo. Parang ganito, ano? Hindi man ako naturuan ng tatay ko na ilid sa Panginoon. Hindi ko gagawing excuses yan para hindi magpatuloy. Huwag maging stumbling block ang pagkukulang. Dahil ang pagkukulang ay hindi mauubos. Amen? Nagkukulang pero tuloy. Nagkakamali pero tuloy. At huwag maging stumbling block yung mga bagay na yan. Ay, pastor, ngayong umaga na-review kagad ako. Huwag maging hadlang yan. Nagkamali ako, kaya may rebuke. Ako rin nare-rebuke. May pagkukulang ako. Pero huwag maging hadlang mga pagkukulang para tayo magpatuloy. Kagabi may pinapanood ako, nag-addict. Babae. Ang ganda ng karir nito dati. Kaya lang nag-addict. Ngayon, talagang nakasako na lang yung damit. Mayaman ito ha. Sikat ito na artista. Ngayon, nakasako na lang yung damit. Alam niyo kung sino sinisisi? Yung tatay niya. Lalo niyang sinisira ang buhay niya dahil may sinisisi siya. Alam niyo, may nagko-comment doon. May sarili ka ng buhay. At kaya mong ayusin ang buhay mo. Eh di lalo na tayo, may Diyos tayo na kaya tayong ayusin. At kung magpapaayos tayo, ang nagiging dahilan niya, kaya niya ginagawang worse ang buhay niya dahil dun sa nakalipas. Totoo po na hindi naman talaga tayo perfect. Pero wag na lang laging sumbat ay yung nakalipas. Kaya ayaw nating magpatuloy. Are you with me? Sabing ganoon, yung unfeigned faith na nasa lola mo, ngayon nasa nanay mo, ngayon nasa iyo, naipasa, hindi naging hadlang yung unbeliever na asawa, hindi naging hadlang yung disobedience, naipasa pa rin yung unfeigned faith kay Timothy. At ngayon, na kay ano po, kay Timothy. Alam nyo mga kapatid, akala natin kung minsan napaka-smooth nitong mga Bible character na ang huhusay nila. Kaya sila naging mahusay at naging kalugod-lugod sa Diyos dahil ang titindi ng pinagdaanan nila sa buhay, katulad natin ngayon. Napasulat ang buhay nila sa Bible para lesson sa atin ngayon. Oh, di ba? Bawat pamilya natin ay hindi po perfect. Kapag hinanapan ng pagkakamali, hinanapan ng butas, talagang masisilip. Masisilip na itong pamilyang ito laging nag-aaway.
Itong pamilyang ito laging nagtatampuhan. Itong pamilyang ito laging nag-iinggitan. Itong pamilyang ito hindi nagtutulungan. Itong pamilyang ito hindi nagkikibuan. Ilang panahon na ang lumilipas. 10 taon na ang lumilipas hanggang ngayon hindi nagkikibuan. Itong pamilyang ito talaga namang hindi nagtutulungan. May kapatid na naghihirap, hindi tinutulungan. Itong kapatid na ito, laging gusto lang, puro kanya. Lahat ng mana sinithit. Nasa kanya lang lahat. Kanya-kanya tayo mga kapatid ng kahinaan ng ating pamilya. Amen? Pero ang nakakatuwa dito, hindi nahadlangan sa pamilya ni Timothy na sila'y magpatuloy na maipasa ang pananampalatayang meron sila sa kanilang anak. Ang ipinamana nila sa kanilang anak, hindi sama ng loob, kundi pananampalataya. Amen? O listen carefully. Kapag po ang mga magulang po ay masama ang loob, kuminsan, unknowingly, hindi nyo napupuna. Yung sama ng loob nyo na ipapasa nyo na sa inyong anak. Yung tita nila na kayo naman ang nag-away, hindi naman involved yung bata. Pati yung bata ngayon, galit doon sa tita. Pati yung mga bata na i-impluwensya ng sama ng loob natin. Hindi tayo kuminsan nagiging aware na maipapasa na natin sa mga anak natin ay sama ng loob. Alam niyo kung anong magandang ipasa sa bata? Pananampalataya. Paglilingkod sa Diyos. Yung bang kaya nating protektahan ng mga anak natin. Kaya nating maglihim sa kanila ng mga away natin sa mga kamag-anak natin. Protektahan natin ang ating mga anak na hindi sila matamnan ng sama ng loob. Amen? Kaya maging aware tayo kapag tayo nagbabanggit na ng mga chismis o mga kasiraan. Make sure na mga anak natin ay nakakubli. Make sure na mga anak natin na iingatan ng kanilang mga tainga nang hindi sila madamay sa away ng pamilya. At bakit ba hindi kailangan ng tuldukan yung away na yan? Masaya ba na ganon? Hindi po eh. Kaya wag na tayo magpasa ng awayan sa ating mga anak. Ano? Kaya mapapansin niyo mga bata, nagtatampo na rin sa tito. Doon pala, binulungan ng nanay. Nagtatampo na sa lola kasi binulungan nung nanay. Samantalang wala namang kaso. Yung lola doon sa apo. At ba't parang may kaso na ngayon? Dahil sa hindi po maingat na pagpapasa ng mga sama ng loob. The imperfection of his family. Ang ipinasa ni Lois, ang ipinasa ni Eunice, yung unfeigned faith sa kanilang anak. Yung bang anak, labas ka sa away na ito, wala kang kinalaman sa away na ito. Amen? At anak, ang ituturo ko sa iyo, nag-aaway kami ngayon, pero magpapatawad kami at makita mo na nagpapatawad kami. Yun ang magandang makita ng bata. 1 Timothy 3:14. Number 2, the imperfection of his conduct. 1 Timothy 3:14. Sabi dito, these things write I unto thee. Timothy, sinulat ko na lang to sa iyo, hoping to come unto thee shortly. Pero gusto ko sanang makarating sa iyo. Pero isinulat ko na lang, Timothy. Ano ito? But if I tarry long, talagang hindi ako makarating, nahadlangan ako, hindi ako makakapunta agad dyan, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ano po ito? Yung weak point ni Timothy. Sir Jaime, hindi tuturuan ni Paul ito kung walang weak point yung conduct ni Timothy. Ano yung weak point ni Timothy? Yung kanyang conduct kapag nasa bahay siya ng Diyos. Which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Sabi ni Paul kay Timothy, tuturuan kita Timothy kung papaanong dapat nagbibehave ka sa church. Bakit mahalaga ito? Ang sabi ni Paul, ito ay church ng buhay na Diyos. Sabihin niyo nga po muna, amen? May 2 o 3 nagkakatipon, nasa gitna siya.
Dapat ayusin natin behavior natin, nandito Diyos. Hindi yung habang nakaupo ka dyan, lalong sumasama ang loob mo. Maling behavior yun eh. Habang nakaupo ka dyan, naiinis ka dyan sa katabi mo. Maling behavior yun eh. Habang nakaupo ka dyan, ang iniisip mo, ano kaya ulam mamaya? Nagdala kaya yung katabi ko ng kanin? Ano kaya ulam nito mamaya? Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, dapat tama behavior mo pag nasa church ka. Kasi itong church na ito, ang Diyos dito buhay. Ang Diyos dito, hindi ito kahoy, hindi ito bato na walang pakiramdam. Ang Diyos na ito, nararamdaman ka. Alam ang saloobin mo. Alam ang attitude mo. Alam ang behavior mo. Habang nandito ka sa loob ng church ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Alam ng Diyos kung anong nasa isip mo. Kaya mag-behave ka pag nasa loob ng church. Hindi po ako sinasaniban na siguro may napansin itong Paul na ito kay Timothy. Kasi gusto niyang puntahan eh. Kaya lang kapag na-delay ako Timothy, susulat ko na lang. Dapat alam mo kung paano mag-behave sa loob ng church. Ako po'y natutuwa sa isang usher. Kinuwento lang naman po ito sa akin. Meron po tayong isang usher dito. Binabakante niya isang upuan. Dahil ang dahilan niya kasi malapit sa electric pan yun. Dito uupo yung isa kong kapatid na may sakit. Right behavior? Meron ako nakausap. Tatay po ito. Sabi niya, Pastor, kapag yung katabi ko nagkukwentuhan, umaalis ako, lumilipat ako ng ibang upuan. Kasi gusto kong makinig ng salita ng Diyos eh. Right behavior? Yung umalis, right behavior, pero yung nagkukwentuhan, hindi. Timothy, ayusin mo behavior mo pag nasa church ka. Ang Diyos ang nandito. Hindi church ni Lester Boy. Hindi po. Church of the living God. Dahil buhay ang Diyos, nakikita ng Diyos ang ating mga inaasal dito sa loob ng ating church building. Maganda mga kapatid, I'm really blessed sa prayer po ng Tatay Celso. Very striking. Just imagine yung bungad niya, Panginoon, bakit kami narito? Anong dahilan? Bakit kami nandito? What is the reason why we are here? Kala nyo, perfect si Timothy, hindi po. Katulad din po tayo may kapalpakan na behavior na habang nasa loob ng church. Katulad din po natin sila na nagkakamali ko minsan yung ating conduct, ang ating behavior pag nasa loob ng church. Katulad lang din po natin siya. Kaya Timothy, patas lang tayo. Amen? Pero by the grace of God, dapat lumalago din po tayo. Number 3, na imperfection ni Timothy, the imperfection of his status. Or status, status. Nagpapastor sa isang simbahan. Ang problema ni Timothy, kabataan siya. Yun ang status niya. Young people siya. At pag young people, may mga older sa kanya, may mga matatanda sa iglesia. Kaya ito ang sabi ni Paul kay Timothy. Nakita ito ni Paul, kaya niya isinulat ito. 1 Timothy 4, verse number 12. Ito sabi, let no man despise the youth. Sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong hayaan na hamakin ka nino man. Young people ka na pastor. Ako po nung magpastor, young people. Huwag mong hayaan na hamakin ka ng iyong kabataan. Pastor ka, kaya lang kabataan ka. Nang sino man ang sabi ng Bible. Kahit matatanda pa yan, huwag kang pumayag na hamakin ka. Huwag kang hayaan na sinusinuhin ka. Anong sinasabi mo? Mas matanda ako sa iyo. Huwag mong hayaan. Sabi ni Paul kay
kay Timothy na ikaw ay hamakin ng sinuman dahil ng iyong kabataan. Alam nyo, nagbigay din si Paul ng mga paraan para hindi siya mahamak bilang pastor ng isang simbahan. But be thou an example of the believers in word, para hindi ka sinisinot, hinahama ka, maging example ka sa pagsasalita. Baka Timothy, isa ka sa marites ng church, kaya ka hindi ginagalang. Baka isa ka sa nagkikreate ng kaguluhan dyan sa church dahil sa pagsasalita mong hindi mapigil. Maging halimbawa ka sa salita, in conversation, in charity. Hindi po ito sweepstake. Kung hindi ito pag-ibig. In spirit. Dapat yung spirit mo nakaka-bless, nakaka-encourage yung spirit mo. Hindi yung pag dumating ka sa church, makakita sa'yo, nakadi-discourage. Yung bang sabi ng kanta, wag na, baka ma-review pa ako ni Junel. No? In spirit, in faith, in what? In purity. Para kaigalang. You see, siguro itong si Timothy dahil bata, siguro talagang from toe to head, ginagano siguro siya ng mga miyembro. Church of Ephesus itong pinagpapastoran niya na kung saan si John D. Beloved, pinagpastoran din ito Alam niyo, isa sa mahirap na pagpastoran, alam niyo kung alin? Yung church na malaki na. Yung matandang simbahan na mahirap pagpastoran. Marami nang magaling Pero alam niyo, ang masarap pagpastoran, yung nagsisimula pa lang. Yung mga bago pa lang. Yung mga baby Christian pa lang. Yung mga wala pang sungay. Pero pag mga nagkasungay ng hirap ng pagpastoran. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, wag kang ma-discourage. Wag mong hayaan na ma-pin down ka. Wag mong hayaan na dustahin ka lang. Tindig. At maging halimbawa ka sa kanila. Let not man despise the youth. Amen? Amen? Minsan nga hindi ka na youth Ihirap po. Number 4, the imperfection of his health. Perfect ba ang health ni Timothy? Hindi po. Kay bata-bata may sakit. 1 Timothy 5:23. Drink no longer water. Hindi sinasabi ni Paul dito, wag ka nang iinom ng tubig. Ang ibig sabihin po dito, wag lang tubig. But use a little wine. Gumamit ka ng little wine for thy stomach's sake and then obtain infirmities. Hindi lang may sakit sa tiyan, kung hindi ko minsan may mga karamdaman pang nararamdaman itong batang si Timothy. Kaya pinapayuhan ni Apostol Pablo na wag lang puro tubig ang iniinom, dapat little wine din. Sabi ng mga lasinggero, tingnan mo nga si Pablo, nagpapayong uminom ng alak. Mali po kayo doon. Yung wine po dito is oinos. When we say oinos, unfermented grape juice. According sa pag-aaral, ito pong grape juice ay mayroong tinatawag na antioxidant called flavonoids, which is maganda sa stomach, maganda sa katawan. Alam nyo, hindi ipapayo ni Pablo at kokontrahin ni Pablo na papayuhan niya si Timothy na uminom ng alak na nakakalasing. Dahil sa Biblia, ito po ang nakalagay, Isaiah 5:11. Pag sinabing woe, sumpain. Sino susumpain? Unto them that rise up early in the morning. Yun daw, bumabangon ng maaga, sumpain. Pastor,
Babangon ka lang ng umaga, susumpain ka na. Hindi doon natatapos. That they may follow strong drink. Kaya pala bumangon ng maaga, Sir Jaime, iinom. That continue until night, till wine inflame them. Pansinin niyo ang mga manginginom, pumupula kahit maitim. Listen carefully. Kung manginginom ka, nagdadala ka ng sumpa sa bahay mo. Kala nyo sa church namin bawal uminom. Alam lang natin bawal. Pero laliman natin ang dahilan kung bakit bawal. Dahil bawal dito, ayaw ng Panginoon na may miyembro tayo under curse. Ayaw ng Panginoon yan. Napakaliwanag niyang sumpain. Meron pa kang talata, hindi ko na lang nilagay dyan Yung daw nag-aalok ng alak sa neighbor, sumpain din. Yung bang pare, tagay ka muna. Ay, hindi na ako umiinom. Ayoko na talaga niyan. Nagbago na ako. Christian na ako. Sabi sa church namin, bawal yan. Pag hindi mo to inom, buhos ko sa mukha mo to. Kahit ibuhos mo, pwede ko talaga inumin yan. Ayoko na talaga niyan. Ayaw mo talaga? Binuhos. Katagal-tagal ng joke niyan, hanggang ngayon natatawa kayo. Effective, ano? Hindi papayuhan ni Paul si Timothy na uminom ka ng alak. Hindi ng payo. Huwag na kayong mga twiran, kaya ako umiinom para sa sakit ko. Malalo ka magkakasakit. Alam niyo po ba, pag nagpa-doktor kayo, ano sasabihin ng doktor? Umiinom ka ba? Naninigarilyo ka ba? Kung naninigarilyo ka at umiinom ka, itigil mo yan. Nakakagamot ba? Doktor na nagsabi na bawal yan. Pastor, pampatulog lang po. Magbilang ka ng tupa para ka makatulog. Wow! Hindi wawa. Wow! Sumpain. Baka yung rep natin, punong-puno ng mga sumpa. Tanggalin nyo na po, hanggang maaga pa. Balibag nyo na po sa labas. At huwag nyo na pong ialok kung kani-kanino. Hindi lahat ng healing sa Bible ay dahilan ay miracle. May mga healing sa Bible, ang ipinababago lang ng Diyos, lifestyle. Sabihin nyo nga po, lifestyle. Kaya kung minsan tayo may sakit because of our lifestyle. Ano ang lifestyle ni Timothy? Puro tubig lang. Hindi umiinom ng grape juice. Sabi ni Paul, baguhin mo lifestyle mo, uminom ka rin ng grape juice. Kung minsan ang kailangan lang natin baguhin, iwasan ang milk tea. Alam niyo ba, according sa research, pag uminom ka ng isang boteng milk tea, 50 Red Bull ang ininom mo. Na walang laman. Kung minsan kailangan lang natin mag-exercise para tayo gumaling. Kailangan lang natin itigil ang soft drinks para hindi tayo magka-UTI. Kailangan lang kung minsan natin matulog ng maaga at patayin na yung cellphone at tigilan na yung ML na yan. Lifestyle lang kung minsan ang kailangan baguhin para tayo gumaling. Hindi lahat miracle. May turo ang Bible, baguhin ang lifestyle para tayo gumaling. Sa kabila ng kanyang mga imperfections, ginamit pa rin siya ng Panginoon at naglingkod naman siya sa Panginoon. Ano po yung mga imperfection niya? Family, conduct, may kapalpakan na ginagawa sa loob ng simbahan, status, bata siya, and then yung kalusugan niya, may sakit siya, kabata-bata may sakit. May gano'n naman talaga. And then, ang tanong natin,
Paano nila pinaglingkuran ng Panginoon? Paano pinaglingkuran ni Timothy ang Panginoon? Paano niya pinaglingkuran? Philippians chapter 2, 19 to 20. Ito po ang sabi. Ganito pinaglingkuran ni Timothy ang Panginoon. Verse 19. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you. Representative ko si Timothy sa inyo, Church of Philippi, that I also may be of good comfort when I know your state. Bakit si Timothy ang pinadala ni Paul sa Church of Philippi? Here's the reason. For I have no man. Namili si Paul. Qualification, tinignan niya. Sabi niya, no man like-minded. We will naturally care for your state. Siguro isang men tinignan niya, ay hindi ito katulad ng isip ko na mapagkalinga sa church. Hindi pwedeng ipadala to. Ay itong men na ito, ay hindi rin pwedeng ipadala to. Si Timothy lang talaga ang may care. Siya lang ay ipapadala ko. You see, lumago ng ganun si Timothy sa kabila ng kanyang mga imperfection. Are you with me? As I said mga kapatid, wag maging stumbling block yung mga imperfection natin para hindi tayo lumago katulad ni Timothy na isang araw pagpipili na nang ipapadala sa Molino. Gusto niya ipadala sa Molino? Naghahanap pa rin sila ng pastor doon. Ipapadala sa Palawan na burden si Joy. Wala daw Baptist Church sa Palawan. Lalo na sa El Nido. Ayaw mo yun, nasa resort ka araw-araw. Na kapag naghanap na tayo ng ipapadala doon na talagang nagkakalinga sa mga miyembro, meron tayong mapipili na Timothy dito. Amen? Dahil itong Timothy ito, maraming mga stumbling block, maraming nakakaupit, maraming imperfection, pero dinundagan niya lahat yun at nagpatuloy kaya lumago. Are you with me? Oh, listen carefully. Bakit grabe ang paghahadlang sa'yo ng demonyo? Gusto kang ipin down. Baka may nakikita ang demonyo sa'yo na napakatinding potensyal. Are you with me? Are you with me? Palatandaan yan eh. Kapag grabe ka na hinahadlangan ng demonyo, tingnan niyo kung gaano grabing hinadlangan si Timothy. Pag-aasawa pa lang ng nanay niya, bibobok yain na. Are you with me? Kaya yan ang palatandaan. Kapag grabe kang hinahadlangan ng demonyo, huwag niyong titignan yung katabi niyo. Hindi sila yon. Pag grabe kang hinahadlangan ng demonyo, ibig sabihin kapatid, grabe ang potensyal na nakikita sa iyo ng Diyos. Kaya I encourage you, keep on. Keep on. Sabi, I have no man like-minded. We will naturally, hindi pakitang tao, naturally care for your state. Siguro nakita ni Paul yung ibang men, nako may hidden agenda lang ito, kaya kunyari, nagki-care. Siguro, may ano lang to, meron lang tong may plano lang ito, may balak lang ito, kaya ganito katindi ito. Nakikita ni Paul yan eh. Pero sabi ni Paul, nung mag-conclude si Paul, aba, wala akong makita na naturally care, yung totoong nagkakalinga. Kung hindi ikaw, Timothy, kaya ikaw ang papadala ko. Verse 21 to 22, tama yung sinabi natin, for all seek their own. Kaya pala si Timothy lang napili eh. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Iba motibo nung iba, kaya hindi napili. Hindi para talaga sa Panginoon. But ye know the proof of Him that as a son with the Father, He hath served with me in the gospel. Amen for that? Okay. Alam nyo, concerning talaga, ang hirap talaga po mamili mga kapatid pag namatay ang pastor. Tapos wala talagang nailagay ang pastor, ang susunod sa akin ay si ganito. Ang hirap talaga. Ngayon kapag walang ganun, ang hirap talagang pumili. Among many men sa loob ng church. Even our mother church. Hirap na hirap sila na makapili.
Alam niyo po ba na ang church sa Corinth, kung gaano kakarnal? Karnal lang Corinth, di ba? Lalo ng 1 Corinthians pa lang, di ba? 2 Corinthians na lang yung sabi ni Paul, yung handa siyang mamatay kasama ang Corinth, lumago ng 2 Corinthians. Pero ng 1 Corinthians, mga kapatid, napakakarnal ang church of Corinth. Alam niyo ba kung sino pinadala ni Paul doon? Let's read. Karnal na simbahan na. Karnal ang ipinadala ito. 1 Corinthians 4:17. For this cause have I sent unto you what? Timotheus. Ang katapat ng karnal na simbahan, spiritual na leader. Tama? Who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into the remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Sabi ni Paul, yung pamamaraan ko, ganun din ang pamamaraan ni Timothy. Yung pamamaraan ko sa pagtuturo sa maraming simbahan, ganun din yung pamamaraan ni Timothy, na-adapt ni Timothy. Kaya yung anino ni Paul, si Timothy. Same way, same principle na dala-dala ni Timothy sa inyo. Same discipline na dala-dala ni Timothy sa inyo. Therefore, ito ang ginawa ni Paul kay Timothy. 1 Timothy 1:3, as I besought thee to abide still at Ephesus. Kaya dito, Brother Jaime, dito na po nagpastor si Timothy sa Church of Ephesus. Timothy, diyan ka na magpastor. When I went into the Macedonia, that thou mayest charge some that they teach no other doctrine. Here's the conclusion. God uses the imperfect Christian like you and me, so that through us, His surpassing grace, glory, and strength may be shown. Yun naman Sabi ni Paul, sa kahinaan ko, ikaw ang kalakasan ko. Kaya kung observe natin yung sarili natin, may kahinaan ako dito. Salamat, may puwang ang kalakasan ng Diyos. Amen? May kahinaan ako dito. Salamat, may puwang ang lakas ng Diyos. May kahinaan ako dito. Salamat, may puwang ang kapangyarihan ng Diyos. Para nang sa gayon, ang makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Sa mga bisitang narito ngayon, gusto ng Panginoon na yung kaligtasan naman ang maranasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na namatay sa krus. Kung papaanong gusto ng Diyos na maranasan natin, na gamitin ng Diyos mightily sa mga bisita, sa mga kaibigan natin, ang gusto naman ng Diyos na maranasan nating una ay yung kaligtasan na ine-offer ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Question. Huwag na magtaas ng kamay. Sino sa atin dito hindi perfect ang family? Hindi perfect ang journey natin as a Christian. Maraming pagkakamali. Keep on. May plano pa ang Diyos sa iyo. Lagi kong sinasabi, kung wala nang plano ang Diyos sa buhay natin, pauuwi na tayo ng Diyos. Pero habang binubuhay tayo ng Diyos, nananatili ang plano niya sa buhay po natin. Tayo po tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, doon pa lang po sa pag-aasawa ng nanay ni Timothy, gusto na talagang wasakin ng dyablo. Ngunit salamat, Panginoon, sa biyaya mo kay Timothy. Salamat sa sufficient grace na pinagkaloob mo kay Timothy. Kaya si Timothy, isang araw, nung mamimili na ang Apostol Pablo, kung sino ang ipapadala
sa mga simbahan na problematic, sa simbahan na karnal, sa simbahan ng kailangan ng encouragement. Walang nakita si Pablo nung siya'y magbusisi, nung siya'y mag-usisa ng lalaki na kailangang ipadala. Kung hindi yung Timothy na napakaraming imperfection sa buhay. Kapatid, katulad ni Timothy, marami rin tayong imperfection. But God can use you mightily. Come on, you talk to your God. You talk to our God. Panginoon, meron po kaming pamilyang magulo. Nililiglig kami ng demonyo para lalo pa kaming gumulo at mawala yung focus namin sa inyo. Panginoon, meron po kaming mga conduct, meron po kaming mga behavior na hindi nyo gusto. Forgive us, Lord. Panginoon, meron po kaming mga katawan na punong-puno ng karamdaman. Nararamdaman namin sa aming katawan, lalo kaming humihina. Na ayaw matanggal-tanggal ng aming mga sakit. But God can use you mightily. Panginoon, mga bata pa lang po kami to lead the key person. Maging halimbawa ka, anak, sa pagsasalita, sa pag-ibig, sa conversation. Ama naming Diyos, salamat sa sapat na biyaya mo para kami makapagpatuloy. Wala kaming ipagyayabang dahil kami lahat ay bokya. May mga weak point at alam niyo po yan. Tulungan niyo kami na makapagpatuloy at matuloy ang plano niyo sa buhay po namin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.